Pastor Kibuloy sa wakas nga ay sumuko na rin at dito nga sumuko siya sa ISAP at hindi sa PNP na sinasabi at kinakalat ngayon sa balita na sa PNP daw sumuko itong si Pastor Kibuloy. Hindi ito ang pinag-usapan nila. Lalong-lalo na itong si Torre na pinipilit niya na sa PNP daw sumuko itong si Pastor Kibuloy. Ang usapan nila dito ay susuko siya sa Armed Forces of the Philippines ng tahimik lamang. Ito ang kasunduan nila pero itong si Abalos dahil gusto ng credit at bumango ang kanyang pangalan ay umingay nga ito at nilaglag niya pa itong si Torre. Kaya narito guys, panoorin natin at pakinggan ang buong kwento. Dito napapatunayan natin na napakasinungaling po ni Torre. Talagang siya po ang pinakasinungaling at sumira sa imahe ng PNP. Yes. Oo, wasak na wasak no? At mga kababayan, meron po ako ibabalita. Ito po'y confirm at pinaalam ko na rin po ito sa SMNI, kaya nga din po ako nandito. Ang tunay na nangyari po talaga ay sumuko po si Pastor Kibuloy sa AFP, sa ISAP. Particular po dyan sa lugar na yan, hindi po siya nahuli o sumuko sa PNP. Siya po ay sumuko mismo sa ISAP. Ibalik lang po natin ang tunay na nangyari dito. Kung maalala ninyo, hindi po nagtatakbo si Pastor Kibuloy. Yes. Siya po ay may gustong mangyari dahil ito'y nasa karapatan niya. Ang gusto lamang po niya ay dito humarap sa kaso niya. Yes. Yun po ang kanya sinasabing paulit-ulit. Kaya nga sinasabi ni Babat, di daw sumuko. Dahil po ang alam niya, itong PNP, which is napatunayan naman po natin, nandyan no, yung mga Amerikano, pati yung chopper ng Amerikano, nandyan po. Na gusto po siyang dalhin sa Amerika. So ang gusto niya, di ba kung maalala ninyo, sinasabi ni Atty. Torion na magkaroon ng kasunduan na dito lang siya uusigin. At sa tingin ko, ito naman po, para sa klaro ha, hindi ko po ito confirm, pero sa tingin ko, yun po ang dahilan kung bakit siya sumuko. Malamang nakuha niya na po yung usapan, assurance na hindi siya dadalhin sa Amerika. Ito naman po ang totoong fact na nangyari dahil tandaan niyo po, tayo may mga contact ho dyan sa AFP dyan sa Davao. At ito ho talaga ang sinabi nila sa akin. Actually, ito talaga ang matindi dito. May kasunduan ang ISAP at Secretary Abalos na it's going to be a quiet surrender to them, to ISAP. Ibig sabihin, tahimik lang at hindi dapat ganito kaingay. Ang problema, hindi ho sumunod sa usapan si Abalos. Nagbida-bida na naman siya. Gusto niya makuha yung credit. At ang sabi nga po ng ISAP ay sila profesional. Sila tahimik. Hindi sila magsasalita. Yan ang sasabihin nila. At sila ho tatahimik lang po. So kung ano ang kwento ni Abalos, yun ang mukhang magiging kwento na ilalabas ng mainstream media. Official. Yun nga nilabas nila kanina pa. So ang totoong kwento po dyan, sa ISAP talaga sumuko si Pastor Kibuloy. Yan po ang sigurado. Sa ISAP siya sumuko at ang kasunduan tahimik lang. Pero dahil nagbida-bida na naman ito si Abalos, di umano, talaga nga namang may plano ata itong maging senador. Kaya gusto niya yung credit sa kanya. To the point na inilaglag niya yung payasong ground commander na si Torre. Di ba ho? Yun ang iyan no. Kasi nga, tama yung description na yun, payaso. Because of the greed, kaya ho sila nagkakaganyan. Nag-agawan ng credit. To the point, hindi siya di umano sumunod dito sa utos o yung usapan. Sorry, hindi utos, usapan. Na huwag munang ilalabas. Tahimik lang. Pero siguro, dahil sa kanya ng mga vlogger niyang hinahire, di umano ay unahan mo na para sa'yo ang credit. So, ganun po ang nangyari at yan po ang nais ipahatid ng ilan nating mga kaibigan.
Yun na lang po, mga kaibigan na lang ang tawag natin sa kanila. Ang maganda dito, unmasked na naman itong si Abalos. Yes. Credit grabber, bida, di ba? And then this is what I was talking about, Byron J, Yes, Elmer, po. Ina, and Carla, no? This character ng Marcos administration, yung mga nakapaligid sa kanya, hayok na hayok sa kapangyarihan, parang hindi nila mapigil-pigilan yung sarili nila. Eh nakita na naman natin ngayon dito, kay Abalos, bida-bida, di ba? Yeah. So, I want to point that out because because this is the burden that the Filipino people have had to endure. Yeah. Yung nakakangilabot na pagka power hungry, no? Yung pagkaupo pa lang, sisiraan na kagad ang VP, tapos nasa 2028 na yung sites nila. Hindi ba naman magsilbi naman muna kayo, di ba? Parang ganyan. So, yun naman, bida-bida, hindi na nahiya, no? At saka linawin po natin, wala naman pong planong magtago si Pastor Kibuloy at gusto niya talagang harapin ito. Yes. Dahil confident siyang mananalo siya sa kaso. Yes. Correct. Ang ayaw lang niya ay yung dalhin siya sa Amerika. Dahil napahiya na po ang FBI, kaya delikado ang lagay niya sa Amerika. Yun lang naman po ang paulit-ulit niya sinasabi through Attorney Torion na gusto lamang po niyang siguraduhin na hindi siya ho doon ipapadala. Kaya nga hinala ko po, ito naman po ang part na to ay hindi po ito confirm. Hinala ko po ay nakuha niya na po yung kasunduan na yon. Nahaharap po siya sa korte sa Pilipinas at hindi sa Amerika. So Correct. hindi po siya nagtatago dahil gusto lang niya magtago. Hindi po siya nagtatago dahil guilty po siya. Nagtatago lang po siya itong mga nakaraang araw dahil ayaw niya pumarka sa Amerika po. Pero sa Yes. korte sa Pilipinas, haharapin niya po yan.